Good morning, good afternoon, good evening, everyone around the world. This is our second service, or known as the Taglish service. So I have this one question. Do you know who you are? Amen. We are on purpose for His purpose. Let us all praise and worship the Lord. Taglish. We are a chosen generation, called for to show His excellence. All I require for life, God has given me, and I know who I am. We are a chosen generation. We are a chosen generation, called for to show His excellence. All I require for life, God has given me. I know who I am. I know who God says I am. What He says I am. The way He says I am. I know who I am. I know who God says I am. Where He says I am. Where He says I'm at. I know who I am. I'm walking in power. I'm walking miracles. I live a life of favor. Cause I know who I am. I'm walking in power. I'm walking miracles. I live a life of favor. Cause I know who I am. Come on, dance for the Lord. We are a chosen generation. We are a chosen generation, called for to show His excellence. All I require for life, God has given me. I know who I am. How many of you are chosen generation? We are a chosen generation, called for to show His excellence. All I require, All I require for life, God has given me. I know who God says I am. What He says I am. Where He says I'm at. I know who I am. I know who God says I am. What He says I am. Where He says I'm at. I know who I'm walking in power. I'm walking miracle. I live a life of favor. Oh, I know who I am. I'm walking in power. I'm walking miracle. I live a life of favor. Cause I know who I am. I know who I am. Everybody sing. I know who I am. one more time, sing. I know who I am. I am holy. Come on. I am holy. I am righteous. Oh, I am so rich. I am beautiful. I'm walking in power. I'm walking miracle. I live a life of favor. Cause I know who I am. I'm walking in power. I'm walking miracle. I live a life of favor. Take a look, take a look. Take a look at me, I'm a wonder. It doesn't matter what you see now. You see His glory. Cause I know who I am. Take a look at me, I'm a wonder. It doesn't matter what you see now. You see His glory. Cause I know. Take a look. Take a look at me, I'm a wonder. It doesn't matter what you see now. You see His glory. Cause I know. Tell somebody, take a look. Take a look at me, I'm a wonder. It doesn't matter what you see now. You see His glory.
iniimbitahan po namin kayo to join us in Taglish and BCF Glorious Home Church. And we would like to thank you for your support. And today, be excited with His Word because we know that who I am at malalaman natin kung ano po ang purpose natin sa ating buhay. Salamat, Panginoon, for this victory. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang umaga! Hallelujah! Welcome po sa ating lahat. At ngayong umaga, ang aming isi-share ngayon is about I am for His purpose. I am on His purpose for His own purpose. Yun po ang aming title ng aming isi-share ngayong umaga. So maraming salamat po at ito po ang aking impartation sa aking isi-share ngayon is kung ano po yung purpose ko sa aking buhay. And ngayon, kasi noon na hindi ko pa natanggap yung author ng buhay ko, which is si Jesus Christ, hindi ko pa alam kung ano ang purpose ko sa buhay ko. And yung promise ng Panginoon ay nasa Kanyang salita. So malalaman natin kung ano ba talaga ang purpose at ang will ng Panginoon, andito lang pala sa Kanyang salita, sa pamagitan ng Kanyang, ito, yung Holy Bible. At i-state ko po in Proverbs 14:12, sabi dito, there's a way which seems right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Noon, akala ko lahat ng mga ginagawa ko noon, yung mga ways ko, yung lifestyle ko sa buhay, ang alam ko tama. Pero sa harapan pala ng Diyos ay hindi. Patuloy ako naglalakad na walang purpose at hindi ko alam na sa dulo pala ay kamatayan. So, yun nga, yung kanina, yung nakuha ko doon sa first service na di ba yung binuntis ako ng nanay ko sa karami-rami ng mga sperm cell, egg cell, di ba mga libo-libo ang tumatakbo, paunahan kung sino unang makapasok. So ako yon. And naalala ko yung story ko na nung ipinanganak daw ako ng nanay ko, hindi daw ako umiiyak. So ang ginawa is pinalo yung puwet ko para lang umiyak, hindi pa rin. At ito yung pangalawa kong kapatid is talagang ni mouth to mouth mouth to mouth niya ako hanggang sa ako ay umiyak, nagkaroon ng strength na makaiyak. At doon na-realize ko ngayon na may ano pala ako, may purpose. Bakit ako nabuhay sa mundong ito? Kaya nga, lahat ng ginagawa ko ngayon ay meron ng direksyon. Kasi hindi lang ako nabubuhay ng akin-akin lang, hindi ako nabubuhay dito para lang sa mundo. At ngayon nagkaroon ako ng pamilya at hindi rin ako nabubuhay para lang sa asawa ko o sa anak ko o kanino mang tao. Ako pala ay nabubuhay para sa Diyos. At yon yung aming mission vision, yung vision ng ministering ito is to know Christ and to be like Him. Yun po ang purpose ko na habang ako ay nabubuhay, hindi man perfect, maraming mga trial, testing, mga krisis sa buhay. But lagi kong iniisip yung purpose ko. Kapag alam mo pala ang purpose mo, ikaw ay nagpapatuloy, hindi ka hihinto. Yun yung word na tuloy-tuloy ka lang. Hanggang makita mo na clear sa buhay mo na, uy, ito pala ang purpose ng buhay ko. Lalo na pagka dumating sa time na in a low moment ka na, yung about to end, yung about to give up, about to stop. Kasi ang bigat-bigat na, dami mo ng mga discouragement sa buhay, lalo na pag marami ka ng boses na naririnig sa palibot mo, yung boses ng enemy ni Satan, yung boses ng sarili mo. But pag dito ka pala nakatutok sa manual ng buhay natin, which is the Bible, at dito ko nakita ang aking purpose, na ang purpose ko pala ay kilalanin ko ang author ng buhay ko, at
At nalaman ko na hindi pala ako basta-basta. Yung kanta nga, I know who I am. Ako po ay anak ng Diyos. Ako po ay pinili niya para sa kanyang purpose. At ang purpose kong ito ay, nung ako ay nagkaroon ng maraming alam, yung knowledge of truth, maraming alam sa katotohanan. At binigyan niya ako ng spiritual understanding na bakit ako nagpapatuloy. Di ba ang tao, siya ay humihinto kasi hindi niya na alam hindi niya na maintindihan ang ginagawa niya. Kaya siya naghinto. So ako naman, I never give up, I never stop because I know my purpose at tatapusin ko ang purpose na yan hanggat as long as I live. Yun nga na realize ko na itong mga problema sa buhay, ito pala yung parang kiskis. No, para mas lalo kang titibay, mas lalo kang makikita mo yung power ng Panginoon na kaya mo pala ito gawin kapag kasama mo siya. Lalo na nasa purpose ako, hindi lang basta-basta. And I'm enjoying my life now because nandito na ako sa purpose ko. Lahat ng mga tinatamasa ko sa buhay, hindi lang yung akin-akin lang. So ginawa ko, nag-obey ako, minahal ko ang Diyos. Na nang nakilala ko sa kanyang salita at siya ay natikman ko kung sino siya, hindi pagkain, sobra pa sa pagkain. Nung natikman ko ang kanyang salita, ito ay nireceive ko, pinaniwalaan ko, sinunod ko, ginawa ko. Lahat ng desire mo sa buhay pala ay makukuha mo. Yun ang tinatawag na kapag naalam mo at nakita mo ang purpose mo, andun na pala yung tunay na success. Makukuha mo yung prosperity na tinatawag. You are prosper in spirit, soul, and body, hindi po sa material. Kasi ang material, ito ay pang lupa lang. Pero yung blessing na galing sa spirit, yun nga, yung meron kang peace, at ikaw ay na-train na, kagaya ko, na-train ako kung paano ako makipaglaban sa aking pananampalataya, na nakastand ako in spite of na maraming umahatak sa'yo dito sa mundong ito. And but still, ang ginawa ko ay never give up. Yun nga, na kailangan palang magbasa ng kanyang salita. Lalo na pag alam mong nawala ka sa iyong landas, pupunta ka lang, babalik ka lang doon sa cross. Kasi doon yung cross na yun pala yung daan. Paano mo makikita na bakit ka sinave ng Diyos? Bakit siya namatay sa cross? Dahil gusto niya ikaw na ma-forgive ang iyong kasalanan at ikukuha ka niya sa hell. At ngayon na na-save ka na, ngayon na na-save na ako, ginamit ko ang buhay ko for His purpose. So ngayon, hindi na po ako nakakaranas ng hindi kagaya ng dati. Pag may problema, iiyak ka lang sa tabi, hindi mo na alam kung anong gawin mo. But this time, nakita ko na ang purpose ng buhay ko. Together with sa family ko na kaya ako sinave ng Diyos dahil ito po ang ministry ng Diyos sa akin. Ngayon na na-save ako, ito naman being a parents, no, na ito naman po ang aking ministry is to save my children, my family, to reaching them out by teaching them kung ano pong na-learn ko sa salita ng Diyos. So, yun po, na lahat ng mga bagay na pilit kang sisirain, lagi kong hinahawakan ang promise ng Panginoon that all things work together for good for those who love Him. Na lahat ng bagay pala na nangyayari sa buhay natin, may purpose yon. It's either ito po ay itagumpay mo o pwedeng ipanalo mo. Parang sugal din, no? Kung sa sugal, talagang taya ka lang ng taya. Pero sa Diyos, pag tumaya ka, walang talo, lahat panalo. Because si Kristo ay ipinalalo niya tayo. So now, I am on the winning side because Jesus is the champion. He is the champ in my life. Lahat ng mga yung mga challenge sa buhay ko, alam kong lahat ng yon ay maitagumpay ko because ang promise niya, He overcome the world. Ngayon na natanggap ko na ang salita ng Diyos na puno ng pag-asa, puno ng solusyon, puno ng direksyon. At yon ang lagi kong hinahawakan. Yun na yung stop ko, yung guide ko araw-araw.
para hindi ako mawala. And lastly, ngayon na nasa purpose na ako ng Panginoon, ito po ay ginagamit ko na until as long as I live, I will never stop worshiping God, because ito po ang pinaka-ultimate purpose ng buhay ko, na to worship Him, to glorify His name, and be a blessing to others. So glory to God. Amen. And I request Sister Jumi na meron din siya i-share sa inyo about sa kanyang purpose sa buhay niya. So, magandang umaga, gabi at hapon sa lahat at sa buong mundo. Ako po ay blessed ngayong araw sapagkat alam ko naman po sa ngayon ang aking purpose, but ang Diyos nga ay sadyang generous na magbigay pa ng maraming salita at revelation upang kung ano man yung naiimbak sa akin, sa aking puso about sa aking purpose ay all the more pa mag-grow at ito'y may apply sa aking sarili at maging kagamit-gamit din sa purpose ko ngayon sa kanyang kaharian. So, sa Kawikaan 19:21, maraming tayong mga pinaplano, ngunit ang kalooban pa rin ng Panginoon ang siyang masusunod. So, ako rin po ay isang tao noon na wala rin kaalam-alam sa buhay. Napakahirap pala dahil hindi mo alam kung saan ka mag-uumpisa, saan ka tutungo, hindi mo kilala ang sarili mo dahil hindi mo rin alam kung sino yung kung saan ka nanggaling at ano yung purpose mo sa buhay. But ngayon, ako po ay nagpapasalamat wholeheartedly because ako po ay nai-process at nagkaroon din ng pagbabago at growth, especially sa aking tatlong aspeto. Ako po ay nagpapasalamat din sa tatlong components na kung saan ito rin po ay nagbigay ng pinaka-basic foundation ng aking pagkatao, yung spirit, soul, and body. So ang purpose for me is, yung nakuha ko is, it's my fulfillment sa lahat ng aspeto ng aking buhay. Kasi noon, nung hindi ko pa nakilala ang Panginoon, yung tunay na Panginoon na may-ari at gumawa ng langit at lupa, ang buhay ko ay hindi talaga masasabing directed. Dahil kung ano yung nakikita mo, dahil hindi mo kilala ang sarili mo, umaagos ka kung ano man ang nakikita mo, kung ano yung gusto mo. But you forgot, nakakalimutan mo kung ano yung tunay mong pagkatao. So fulfillment. Nung panahon na ako po ay nagkaroon na ng kaalaman sa katotohanan, nung nalaman ko na yung ang buhay ko pala ay may purpose, at mas lalo po itong magiging fulfilled kapag ito ay ginamit ko sa purpose ng Panginoon, doon po ako napirme. Kasi hindi naman lingid sa kalaman ng lahat. Tayo, lahat, bawat isa, tao, lalo na nasa mundong ito, we are so attached, attracted kung ano man yung mga fulfillment ng iba, materials, bahay. Mayroon tayong sari-sariling mga pangarap sa ating sarili at sa ating pamilya. But ako rin po ay naka-experience ng ganung sitwasyon na gusto kong magtrabaho, gusto kong mag-aral, gusto kong mag-abroad. Pero yung point is, pinaparamdam ng Panginoon sa iyo na hindi pala yon ang maka-fulfill sa iyo. Especially sa buhay ko na nakapasok sa pamilya na hindi ready. But I thank the Lord na it's not too late for me now na magawa kung ano man yung dapat kong gawin, especially sa pagkilala sa Kanya, dahil sabi nga na salita, siya yung lumikha sa atin. Mula ulo hanggang paa, every details ng buhay natin, alam na alam niya. So nung time na nagkaroon ako ng kaalaman na kailangan kong kilalanin ang Diyos na ito, doon ko rin po unti-unting nalalaman kung ano ako. Isa rin po ako sa mga affected na tao noon
kung anong sinasabi ng iba, kung ano yung komento nila. It's because wala akong alam at hindi ko kilala ang sarili ko. Madali akong mapektuhan. But now that I know the Lord Jesus at patuloy na kinikilala siya dahil alam ko habang nabubuhay ako, ito yung isa sa pinaka-purpose ko at ito rin po isang layunin ng aming buhay na kilalanin ang Panginoong Hesus at maging katulad niya. Dito rin po, purpose connotes ability and talents. Noong wala pa ako kay Kristo, lahat down sa akin. Wala akong self-confident, hindi ko kilala sarili ko. Madali akong ma-discourage. Pero nung nalaman ko yung pinaka-purpose ko ngayon, nagkaroon ako ng opportunity na i-develop kung ano man yung binigay ng Panginoon sa akin, sa bawat isang nananampalataya. Nung kanina nga sa service, sa morning service, sa English service, nakita ko na bago pa man akong pinanganak, o bago pa man ako nilikha, planado na lahat ang bawat detalye sa buhay ko. Nung lumabas ako sa mundong ito, nalaman ko rin na ako pala ay kumpleto na. Hindi sa physical, kundi lahat. Kaalaman, abilidad, na kailangan ko lang madiscover. At ang purpose na ito ay siyang naging isang tool upang ako ngayon ay all the more na magkaroon ng passion na i-develop yung sarili ko sa tatlong aspeto. Bilang isang ina, ako rin po ngayon ay nag-aaral kasi hindi po ako nakapagtapos noon. Ito rin po ang isang dahilan kung bakit ako po ay talagang lubhang napakasaya ngayon sa buhay ko. Aside from doing my purpose is yung hindi ko nagawa noon na i-develop yung sarili ko. I have this opportunity now in Christ na gawin yon. Tama nga naman kapag nasa Panginoon ka, walang bakante sa iyong araw-araw na gawain. Bibigyan ka niya ng ability, bibigyan ka niya ng wisdom, na yung araw mo is magiging fruitful, especially na magkaroon po ng kalugod-lugod, maging kalugod-lugod po sa Kanya. So right now ako po ay isang ina, isang asawa, isa rin po akong estudyante. But ako po ay nagpapasalamat dahil God has given me the wisdom kung paano ko po mamamanage ang buhay. Yung new life ko, ika nga, mayroon akong bagong buhay ngayon that God wanted me to manage. Kasi yung old self ko without God, hindi ko na i-manage. Hindi naging fruitful kasi walang may nangyari sa akin. Walang pagbabago na nangyari sa buhay ko. But noong naging isa na ako sa anak ng Panginoon, unti-unti pong may pagbabago sa buhay ko. At ako po ay nag-i-enjoy ngayon in spite na, di ba sa mundo, hindi mo talaga maiwasan na may mga problema. But then, sabi nga, the Lord is with you. And sa lahat, mayroon po siyang solusyon. So, nag-aaral po ako ngayon at patuloy na inaayos ang buhay ko. Nakaranas din po ako ng time na hindi ako nakakapagsimba, but I thank God because of the Holy Spirit na nasa sayo. Siya yung mag-enable sa'yo na gumawa ka talaga ng paraan. Especially yung aking schedule is Sunday, Saturday. Hindi naman po palagi. But God, I thank the Holy Spirit. Talaga nagpapasalamat ako. Kasi siya yung nag-enable sa akin na in spite na hindi ako maka-attend physically, maghabol ako live stream. And I thank God for this. Kasi alam ko po na part po ito, yung struggle ko, yung pag-aaral ko is part na ito ng pagproseso ng Panginoon upang makumplito po ako sa aking espiritu, kaluluwa at sa aking katawan. At ngayon,
habang ako ay nag-aaral, hindi ko talaga pwedeng alisin anuman yung pag-develop ng Panginoon sa anumang paraan, kung paano ka man i-increase ng Panginoon sa lahat ng aspeto ng buhay. Ako po ay talaga hindi ko inaalis yung eternal purpose ko. Dahil alam ko, kasi ang dami ko rin ginawa, yung kunting negosyo, may naiisip din ako mag-apply ng trabaho, but nakikita ko doon na hindi doon ang kasayahan ko. Kundi kapag ginawa ko yung purpose ng Panginoon, I know deep inside my heart na yun ang nakapagbibigay ng fulfillment sa akin. So, ginagawa ko lang pong instrument ngayon yung pag-aaral ko para makapag-meet ng other people. Alam ko kasi na yun ang pinaka-ano niya, I am saved by God. For me also to use my life to save other people. Nag-enjoy po ako ngayon while God has given me the task na i-develop yung sarili ko. Andun din po yung aking eagerness na mag-grow po ako in the Spirit because alam ko po na hindi lang po in the Spirit magpo-provide lahat ang Panginoon, kundi in the Spirit, ma-fulfill ko talaga yung aking pinaka-purpose sa buhay. At alam ko po, yun po ang nagbibigay ng joy sa akin araw-araw. Hindi pwedeng, wala akong gagawin, especially yung mag-reach out ng tao, mag-share ng live stream. Kasi alam ko po na yung purpose ko, yun nga, yung sabi, I am on purpose for His purpose. And the purpose of God is for me to save and to save other people. The purpose of God for me is to be influenced by Him, for me to influence people, to point them to Jesus. And I know, wala na po akong hahanapin ngayon. All I need to do is, to develop, to discover more of myself. Because alam ko ngayon na andito lang ako sa Coronadal City. But someday, I know, God will use me. If ang aking obedience talagang i-straight ko, God will use me nationally and internationally. To God be all the glory. So for the meantime, makita nyo muna si Pastora kasi ini-establish pa po natin ang ating Taglish. This is mine and syempre kailangan po nating i-order ang lahat. For the meantime, hindi natutunan natin na kapag sinabi ng Diyos ngayon na. Kaya huwag kayong patulog-tulog. Kasi pag opportunity, take the opportunity. Maging opportunista tayo. Si Jennifer will be preaching next time after ng inyong anniversary. So kailangan ng unity ng body, hindi lamang sa inyong contribution sa pera, kundi lahat, spirit, soul, and body nangangailangan. Huwag kayong tumingin sa mga Kristiyano na hindi sumusunod sa salita ng Diyos. Tumingin kayo dun sa sumusunod para makita ninyo na kapag sumunod kayo, yun ang tinatawag nating obedience, yun yung ipapakita ng banal na Espiritu ang ating purpose. Ang tao walang purpose ay parang nabubuhay na patay, living dead. You're walking like a zombie. Kaya nga, glorious ang inyong pangalan. Siniset up ko kayo sa ganitong platform dahil nandito halos ang ating mga young people. As of now, nakita ninyo ang mga young people natin, hindi natin ma-assemble ng ganon dahil sa kanilang mga schedules. But it doesn't matter. Kahit anong mangyari, tuloy ang ministry ng Diyos. Amen. So, you will be having your first year anniversary. You should be happy. At kung happy kayo, sabayan nyo na ng inyong participation para talagang totoong maging happy ang first year. May pinagdaanan. Meron tayong magagawa sa isang taon. And then, excited kasi sumusunod kayo, excited kayo na ever-increasing ang Panginoon. For the meantime, di ba pag nagtatanim ka, nag-start ka naman talaga sa isang seed lang. And then you wait for the time to germinate. At pag dumating ang time na mag-harvest, hindi nyo na mapigilan.
Kaya nakaready ba kayo sa ganon? Ang ginagawa ninyo, nire-ready nyo muna ang sarili ninyo. Tandaan ninyo, hindi magpapadala ng ulan ang Diyos hanggat hindi walang manager. Kaya pinaprocess kayo to become like me, to know how to manage so that bibigyan kayo ng ulan. Alam niyo ba ang ulan? Ang ulan ay simbolo ng blessing. Ang tunay na blessing ay ulan, hindi pera. Ulan po ay nagbibigay ng vegetation. Ang pera na. You buy it. Pero yung nagbibigay ng vegetation to produce multiplication. O multiply. Tulad ng pag pinadala ng ulan, ang mga plants naglalabasan. Hindi mo mapigilan, ultimo damo. Yun ang dala ng ulan. Ang dala ng pera, pambili ulam, pamasahe, at wala na. Ang dala naman ng ulan, which is the blessing of God, is lahat-lahat. Katulad ng mga tanim, kapag sila inamunga, pwede mong ibenta, pwede mo pang gamitin ang iba. At sabi ng Lord, siya daw magbibigay ng multiplication. So katulad ng isang puno lang, God can multiply it for you. Kaya huwag pera ang target sa blessing. Ang pera is the outcome. Resulta na siya ng blessing. Pwede rin naman ang pera nang galing sa sugal, hindi mo matawag na blessing kasi ang blessing non-stop. Are you blessed today? So let's go straight to on purpose to His purpose. Again, ang purpose po kasi napakahirap naman itagalog, no? Kaya mag-mix tayo ng Taglish. Purpose is yung ginawa ka, bakit ka ginawa. Hindi bata-bata, paano ka ginawa. Kundi bakit ka ginawa. O yung mga lustful people, kasi panay na lang ang gawa ng baby, pero hindi naman alam kung ano ang attached to it na responsibility. Hindi lang naman pera, pakainin mo. Kundi lahat. Responsible ka eh. Tingnan mo si Lilibet, kahit ganyan, hindi naman nagsisimba ng eksakto, pero wala tayong magawa. Talagang gano'n, hanggang doon lang ang niya. So but, may nagagawa ako. For her to discover na may purpose pang buhay niya. Lahat tayo. Ang ganda. Kahit na yung mga may sira na ang ulo, may purpose yan. Bakit maraming may sira ang ulo? Para yung matinong ulo, may gagawin. Hindi yung titingin ka lang sa sira ulo, pati ikaw nasisira. God wants you to do your purpose. That's why binigyan ka niya ng abilidad to take good care of those things na binigay ng Diyos. Right? So, lahat ng bagay ay regalo. Galing sa Diyos yan. Si Lilibet, regalo para sa akin. Ano makuha ko dyan? Immaterial. Sa kanya, natutunan ko kung gaano kahaba ang aking pasensya. 19 long years. Wow. Glory to God talaga. Sa kanya, nakita ko ang awa ng Diyos na walang pasabi-sabi basta't kailangan niya, nandyan ang Diyos. Ganun ang pag-ibig ng Diyos. Sa kanya natutunan ko ang actual na sinabing unconditional love. Kaya, gift siya sa akin. Sa'yo, yung mga pangit iniiwasan natin. Sabi nila, Pastor, ayoko niyan, struggle. Kasi nag-struggle ako. E di mag-struggle tayo. Samahan kitang mag-struggle. Kasi kahit na ipinanganak mo yung anak mo, nag-struggle ka ng kapapalabas ng anak mo eh. Eh kung hindi ka mag-struggle, hindi lalabas yung anak mo. Palakpak. Alright. So let's go sa Proverbs 19:21 na very important po sa Tagalog, kanina sa English, pero ngayon Tagalog, para mas maunawaan natin ang Kristiyanong walang sa purpose. I remember one time pinapatay ni Hitler ang isang pastor. I forgot the name, pero nabasa ko yon. Bakit? Kasi nagsabi siya ganito, ang Kristiyano na hindi nagpa-process, hindi na-disciple ay cheap Christians. Oo nga naman, kaya nga sabi mo, kung kailan na ako magsimba, alam mo, wala akong time. O di langit-langitan ang ibibigay ng Diyos sa'yo. O hindi langit. Eh yung langit-langitan, impyerno pa rin yan. Tama ba?
So, kailangan po natin ito ngayon, ang sabi ko sa mga VCF, di nyo ba na-notice sa isang pamilya ilan lang nagsisimba? Abay, hindi naman pwedeng mag-observe na tayo habang tayo mamatay. Kailangan natin gumawa. We have prayer. That is one of the weapon. Pangalawa, ipakita mo yung example. Dahil sasamahan ka ng Diyos magmilagro para yung mga taong nakatingin sa iyo na para kang tanga ay gagawin ka ng Diyos na somebody. At kapag sila ay nagkasakit ng cancer, ilalagay ng Diyos sa iyong anointing para yung yung tumatawa sa iyo ba? Ipa-experience sa kanila na may kapangyarihan ng anak na nagpatanga-tangahan. Ang anak ng Diyos na ang tingin sa kanila dahil nagsisimba sa umaga, tanghali, gabi ay tanga. Hindi ka dapat tumigil. Ipakita mo sa nagsasabi sa iyo na mga ganon na hindi ka tanga. Okay? Patunayan pa kasi natin yan ang problema. Hindi pwedeng sabihin lang natin Christian tayo. Christianan? Of course. Langit-langitan ang iyong award. Sabihin mo sa katabi, seryoso ka ba? So tingnan mo yung pamilya mo, ilan lang ang nagsisimba. How much more doon sa kapitbahay? I'm glad. Thank you, Lord. Nakapasa ako ng exam mo. Saan ka? Did you worship God? Kasi kung talagang nag-worship ka sa Lord, mas mahalaga yung you honor your mother and your father, then you honor God first, than you're passing the exam. Clap. Alright, marami tayong mga pinaplano. Yung iba, pumunta ng abroad. Akala naman nila sa abroad ang ganda. I tell you, hell, slavery ang abroad. Mabuti yung, kung anak ka ng Diyos, pinapunta ka, katulad ko, inimbita ako, wala akong binayaran sa eroplano. Yun ang langit. Kakayod ka pa. Iprenda mo pa yung iyong kalabaw para lang magkaroon ng ticket papunta doon. At doon, kawawa ka. Maghanap ka ng trabaho kahit ano na lang. Sa abroad, ganun eh. Kaya nga, syempre ako naka-abroad eh. Di ba? Thank God. Doon sa abroad, may purpose ang Diyos. Kaya I am on purpose. Nung pumunta ako ng abroad, on purpose na ako. I know who I was. And I am. So alam kong anak ako ng Diyos. Anong ginawa ko doon? Bago ang lahat, bago ako nagtatrabaho, I work with God. Kaya nagkaroon po ako ng mission house. Because I know, if I build people with me sa Korea, marami akong witness, mag-amen kayo dyan, sila yung work ko. Work is develop. May job ako kasi kailangan ko ng job. Kailangan ko ng pera pang pamasahe, pangkain, pambayad ng apartment. But I'm working with God. Dahil alam ko kung sino ako. Ako ay anak ng Diyos. So 250 plus yata, 75. Ang exactly na na-disciple ko doon, iba't ibang lahi. Meron kaming logbook. Disciple hindi yung minsanan lang na pinatanggap mo, hindi. Pupunta talaga sila sa maliit kong mission house. Then I feed them with the Word of God habang ako ay na-on job. Hirap. 12 o'clock kang matulog dahil 12 o'clock kang makauwi. Before 7, you should be at the subway having subway train, and then bus at saka taxi. 3 yung sinasakyan ko papunta, pabalik sa trabaho ko. But on the way, I have people na dinadaanan ko mga Pinoy to have Bible studies. I got, kahit on the job ako, 5 yung aking mga Bible studies on a row. Yung pauwi ka na lang, 5 pa ang mapuntahan mo. God trained me to be on His purpose. Kaya naman ang job ko, paliit ng paliit ang job. Parami ng parami ang work. Nung dumadami ng aking dinidisciple, yung job ko, binabayaran ako per hour. And sometimes God cost the 1 hour, idodouble niya. One time kasi, I was asked by, nag-tutor ako sa isang British na bata in Westin Chosen Hotel.
And the father was British at saka napaka-stricto. Talagang yung training ko ha, kailangan kong mag-go with the British boss. Alam niyo yan sila, royalty. Talagang job is job. You should not be late and everything you should be excellent in all you do. And so I did my part. I told Amy, you know me, hindi ko pinagmamalaki. Wala akong boss na hindi ako hinahabol. Yung iba na boss yung iba naghahabol ng trabaho, ako naman ako ang hinahabol ng trabaho. Hindi ko alam kung paano ko pagbigyan yung iba kasi per hour ako. I tutor children and also one out of the blue gagawa ang Diyos ng mga milagro kasi nga you do the work eh. Yung work ang inuna ko eh. So I got one student and then one Bulgarian student sa Westin Chosen Hotel, yung isa dyan sa may Yongsan, dyan sa center ng Korea, na nag-aaral sa international school, high school. Yung isa naman, toddler. But they are both mature. Can you imagine? And also international schools. So, yung pinag-aralan ko sa Notre Dame, walang binatbat eh. I have to go to the library to really research more dahil may mga project feasibility study na yung high school na student ko. And nanalo nga yung aming project eh, kaya doon ako binigyan ng visa. Doon ako binigyan ng award ng aking amo. May amo, ang dami kong amo. May ambassador na nagbigay sa akin ng blue card because wala akong trabaho sa kanya. Basta yung pamangkin niya ay nakapasa. Nagkaroon ng honor doon sa international school. And with the feasibility study yung study namin, may study sila na about pressure. So I used Coca-Cola because I was a science major. Madali akong gumawa ng mga study na ganon. So can you imagine, na-top niya. Pero actually grade ko yun. Hindi niya grade kasi yung bata na yan, tamad na tamad. So, surprise of the ambassador na talagang nakakuha ng high grade, kaya ako binigyan ng access sa Bulgarian embassy. As long as may Bulgarian embassy, I can go in and out of Korea forever. So, palakpak, that's favor. So, yung mga plano natin, ngunit ang kalooban pa rin ng Panginoon ang masusunod. Tandaan niyo itong Proverbs 19:21, dalhin niyo yan hanggang mamatay kayo. Surely we will see each other to the success area, which is called heaven. Heaven is a success area, but you know, hindi lang yan. Talagang new heaven ang kalalagyan ng Lord sa iyo at mayroong kang paghaharian. Dahil ang plano ng Diyos sa iyo ay hindi ka gagawing follower lang. Kaya ka tinitraining katulad ng school para magkaroon ka ng posisyon. And your position is just like Jesus. Magiging teacher ka rin. Pag namatay ako, ganito pa rin ang tatrabahuin ko in the new heaven and the new earth. Babalik tayo dito. Ang ating total destiny ay dito, hindi langit. We will just visit langit. Kailangan magbasa tayo ng Bible bago man lang tayo mamatay. Yung iba, inaantok pa. Hindi alam kung ano mangyayari sa lapit ng dumating ang Lord. Hindi niya alam. So, kailangan po alamin. Kaya nga marami tayong pinaplano. What are you thinking is what you are. Ano ba iniisip mo ngayon? Iniisip ko, I'm successful already. Dahil yun ang sinabi ng Diyos sa akin. Surely, sabi ng Lord, gagawin ko yan kasi yan ang pinili mo. That's why God said, when you were a little kid, nung bata ka pa, paano sinabi ng nanay, tatay mo, sinusunod mo? Upo, upo. Tayo, tayo. God wants you to be like a little children in the kingdom of God. If you are going back to be like a little children, obeying God, then God said, you will enjoy my paradise. Wala eh. Dahil nag-graduate tayo, nag-cum laude tayo, ang lahat ng karebeldihan nandyan sa atin. Yung iba nga, hindi pa nag-cum laude, akala mo kung sino na. Diba? So, but, God is looking at the plan. His plan, not your plan. Wala siyang pakialam kung mag-asawa ka ng 7.
Ang iniisip niya, ang plano niya sa'yo, mag-prevail. And one day, mauntog ka sa sobra mong fornication, nauntog ka, mukhang dito maganda yung ginagawa ko sa buhay ko. Then, papasok ngayon ang salita ng Diyos sa'yo. At susundin mo. When I was in Korea, I did not yet grasp this. Pero I found myself in love with the Lord kasi worshiper ako. Dito pa lang, I really love to worship God. So, worshiper ka, kapag worshiper ka, dadalhin ka. Di ba may kanta tayo, dadalhin kita sa aking palasyo. That's from the Word of God. If you go with the Holy Spirit, He will bring you to where? Not to the castle, but to the realm of God. At pag dinala ka niya doon, babalikan mo ang dream mo nung maliit ka. Alam mo kung bakit yung dream ng mga bata ngayon ay naudlot, hindi sila happy? Because it's mga magulang. Na-trap sila. O anak, ganito ka lang, wala tayong pera. Huwag kang magdoktor. Wala tayong pera. Mag-driver ka na lang. So na-trap ka. Na yung maliit ka, remember ko ano yung plano o dream nung maliit ka. God said, balikan mo yan. And I will assure you no matter what, you can meet your dream with me. Kaya maraming mga failures at mga frustrated na mga dreamers. Nawawala na yung mga dream nila. E tingnan mo yung tsura nila, walang ka-dream-dream. Ang taong may dream, laging excited. Ang taong may dream, hindi inaantok. Lagi na pupurso, what is to come? Oh, ito yung dream ko, ito yung dream ko. So I thank God na marami tayong ang pinaplano. Pero yun nga, kung yun ay ayon sa kalooban naman ng Diyos, yun ay masusunod. Dahil long before your mother's womb, may plano ng Diyos sa'yo. So paano mo malaman ang plano ng Diyos sa'yo? Well, sa abilidad na binigay niya sa'yo, obvious naman. Ang plano mo ay magpalipad ng eroplano, samantalang ang iyong talent ay, magpaandar ng tricycle. So, kailangan na hanapin natin ang ating talent. Discover your talent, the potential. Hindi binigay ng Diyos yan ang talent mo for nothing. Kaya yung iba, kahit hindi nila talent, ayaw nila yung kurso nila. Minsan yan na lang din ang rinarason. Bakit hindi sila happy sa kanilang course dahil pinili ng nanay? But, kung nandiyan ka man sa sitwasyon na yan, hindi mo gusto, ngunit ang nanay mo ang nagpili sa'yo dahil siya nga ay ang nagpapaaral sa'yo, you talk to God and God will make a way. Then even if you are a nurse, you can work with God. Nursing is just a job. It's a dirty job though. Kasi lahat ng dumi, kailangan mo Para kang aid. But that's job. Job is job. As long as you have work. Ano yung work? Dinidevelop mo yung sarili mo, dinidevelop mo yung talent ng Diyos sa'yo. Oh, God gave you what? A talent to make a poem? Kahit nurse ka? Ako, tingnan niyo ako. Sa ganitong edad ko, nagsasayaw pa rin ako. That's my talent. I have to love my talent. Hindi ibig sabihin matanda na ako, hindi ako sasayaw. Sasayaw ako kasi binigay ng Diyos sa akin yan. At mind you, hindi lahat ng tao nakakasayaw. Hindi naman lahat ng kaedad ko ay sumasayaw. That's my gift. And I should enjoy my gift. If I preach and then I can dance, I can sing, well, that's my talent. My talent is ever increasing for His purpose. That's why, yung mga iba, kapag nakarinig sila, wow, pastora, ba't ang galing mong sumayaw? Siyempre, yung kapwa dancer mo, masisense nila, wow, I like you. Pagka magkapariho kayo, talagang may magnet yan. And you have a mob. Kapag magaling kang kumanta, ma-attract din sa'yo, then you have a mob again. The more you have talents that can relate to other people, marami kang magiging grupo. I like your style of wearing dress. Well, that's my mom. Yung mga taga-bangko, yung mga managers ng bank, they will always say, when you were in college, pastor, hanggang ngayon,
Gusto kita. Gusto kong nakikita sa'yo. Well, they wanted to be identified with you. And you're so happy. It's just like Jesus walking. Gusto mong mapa-identify kay Jesus, kaya ka sumusunod. And that is the talent that God has given you in order for you to be a disciple of Jesus. And then so the multitude will follow. Marami tayong mga pinaplano, ngunit ang kalooban pa rin na, ano ba yung kalooban ng Diyos? Kaloob means gift. Mahirap kasi pag Tagalog, gift. Ano ba yung gift ko? Oh, I've got gifts. Hindi lang isa. Dami kong regalo. Una ang buhay ko, regalo na eh. So sa loob ng buhay ko, I will, wow, mahirap kami noon. Ngayon, pero ngayon, hindi na ako mahirap, ha? Mahirap talaga ang buhay namin noon. Pero ngayon, hindi na ako mahirap. Bakit? Kasi sumunod ako sa plano ng Diyos. Iba dyan, maraming pera, pero mahirap, nahirapan. Kahit paghinga, mahirapan eh. Ako, ang sarap ng hinga ko. Now I found to sleep like a baby. That's one of the gifts. Blessing from the Lord. Marunong na rin ako magdala ng dragon. Ang asawa ko, dragon yan eh. But I am the Lion of Judah. I mean, mukhang di kayo natawa, mukhang hindi nyo naintindihan. Kahit kakayanin mo hanggat nandyan ka sa kalooban pa rin ng Panginoon. So the man is the manufactured by God. Ako po ay galing sa Diyos. I'm so excited. Bakit? Hindi ba kami galing sa Diyos? Ewan ko sa inyo. Basta ako galing sa Diyos, kaya po naging godly ako dahil galing nga naman ako sa Diyos. Kung ikaw ay galing sa Diyos natural, ikaw at ako ay mag-connive dahil godly tayo. Pag godly tayo, kamukha tayo at kaugali tayo ng Diyos, walang aaway sa atin. Kapag mayroon tayong commotion, simple lang. Mukhang hindi niya pa alam kung saan siya galing. And it's your time to present to them, hey, ito ako, bakit ako ganito? Ang mga tao ay puno ng questions. Ako din, tao, puno ng questions. At maganda lang, nag-research ako. Kaya sabi ng Lord, pag nag-research ka daw, seek ye first, research first the kingdom. Eh, ni-research ko eh. So na nag-research ako, nung na-found out ko, wow, ito yung pinaka-ultimate na tama. And so, I start to follow the ultimate right. I found it right. Then, all the things that I'll be needing followed me. Katulad, sinasampol ko. Anong kailangan nyo? Ito po. Gasolina. O Eileen, pakibigay nga ng 500 sa kanya. Ganun lang. It's all because you have disciple. God said you need to form a disciple kasi hindi ka pwedeng mabuhay na mag-isa. When you become a discipler, para ka ng anak. Kayo naman, hilig yung mga anak sa mga physical na Pero sa spirit, gusto ng Diyos, mga anak ka kasi spirit ka eh. Pwede mo kang mag-multiply sa physical mo dahil nag-sex ka. It's a spirit. Anong gagawin? You commune. Sex is communion. You commune with the Word of God. The Word of God is Jesus. When you do commune with Jesus, you will produce. Without you knowing, ang daming sumusunod sa'yo. Without you knowing, ang daming nangangailangan sa'yo. Ito si Lilibet, nangangailangan siya sa akin. Alam ko. Yan dapat may ibigay ako sa kanya kasi tinalaga ng Diyos na yung nangangailangan, siya lang naman ang magpupunta sa iyo. Di naman lahat ng mga tao dito sa South Cotabato ipapipila sa iyo tapos sabi, doon ang kailangan mo kay Pastora. Wala akong ibigay, mapapahiya siya. You know, the manufacturer is, ang ating Diyos ay, siya sa pangalan niya. Bago niya ibigay ang pangalan niya sa iyo, kasi ang pangalan niya makapangyarihan eh. Kaya pag yung gumagamit ng pangalan ni Jesus, wala namang kapangyarihan, ibig sabihin hindi pa pinagkaloob sa kanya.
Malaman mong pinagkaloob sa iyo ang pangalan dahil it produces miracle, produces power, produces change lives. Hallelujah. Then you say, I got the name. The name which is above all name. So, now you are on purpose. Lumalakad ka dito sa lupa. Sino yung mga kausap mo? Identified ka ngayon na ikaw ay taga-langit. Because you're bringing the name of Jesus. Na merong evidence. Huwag kayong maniwala na nagdadala ng pangalan ni Jesus, wala namang ebidensya. Nasasaktan yung iba pag sinabi ko, kung totoong may Jesus kayo, malinis yung kapaligiran nyo. Don't tell me, hindi ganun si Jesus. Kapipray mo ng healing, hindi mo lang maalis yung dumi sa iyong ilong. At nakikita mong madumi sa palibot. Mas powerful ang maglinis ka kaysa manalangin. At least may dalawa. Ano nakuha mo ng kapananalangin? Panalangin ka ng panalangin. Dumadami ang dumi sa bahay mo. Dumadami ang dumi. God wants you to do what He tells you to do. That's more than prayer. So glorious, before you become a glorious, position yourself to be cleansed. Dadaan mo na kayo sa purification. Sanctify yourself. Consecrate yourself. Mahirap sa isang young person katulad ni RJ magpa-sanctify. Consecration, wow. Ano ba yung consecration? Bigat na word yan Talagang hubarin mo lahat ng kasalanan mo. Hirap nun. But, may grace. May grasya. Kahit nandun ka sa mga classmate mo na puro lahat nagpo-fornicate, puro lahat nag-worldly, basta't nandito sa loob mo si Jesus, He will save you as long as, yun nga, follow the voice, be secured, be consecrated, kahit kasama mo ang mga maraming gumagawa ng kasalanan, ikaw naman, you forbid from sin, God will back you up. So let's go sa Joshua 3:5. Ito yung pag-asa. Why are you running for the purpose of God? Kasi meron siyang ebidensya. Ito yung pag-asa natin. Ako, I learned to love myself. Dati I hate myself Kaya nga halos wala akong mabili sa sarili ko sa Korea. Panay padala ko sa mga kapatid ko. Not the end, wala rin pala. Because people change. Ang tatay at nanay ko, dinala ko talaga sa Panginoon. Sinelebrate ko ang birthday nila nung buhay pa sila. Pero yung iba, gustong i-celebrate nung patay na. Yan na mahirap, Kaya nga, ganun din sa Diyos. Kapag naniniwala ka sa Diyos na patay, sabi ko, bakit kayo lumuluhod-luhod dyan? Hindi naman sumasagot, alam naman natin. Pero hindi, nagpapabulag-bulag pa rin tayo. Kapag mayroong religion ka, tapos pag uwi mo, nasa sabungan ka pa rin, you are not Christian. You have religion, but you're not Christian. The true Christian is nagbabago. Ang totoong Kristiyano ay nagbabago. Sabi niya sa Joshua 3:5, ito lang ang dalawang iiwan ko for the glorious bago kayo mag first year anniversary. Bigay nyo naman ang iyong sigla, natuwa kayo dahil binigyan kayo ng tamang ministry. Kasi kung hindi ito tama, hindi kayo nagbago. Ako talagang pinagsisigawan ko na tama ang Diyos ko. I found the right God that produces you. Pagkatapos sinabi ni Josue sa mga tao, hindi si Joshua, si Josue sa mga tao, linisin niyo ang inyong sarili. Linisin means i-sanctify, i-purify. From what? From sin. Ang ganda lang ano bang meaning ng sin? Sin is rebellion. Sin is out from the sun. Yun lang. Palitan mo lang yung I ng O. I
Kaya walang aksidente. I is myself. O is others. From SIN, I was converted to SON. So now my life is for others, not only for myself. I graduated from I to O, others. At pagkatapos sinabi ni Josue sa tao, linisin niyo ang inyong mga sarili. So nagpalinis ako, spirit muna. So dati-dati, tinatawag ko ang spirit of the glass. Oh, that's dirty spirit. I don't like that. Kaya naman maraming mga white ladies sa ating imagination, dahil nung high school pa tayo, na-practice na natin ang spirit of the glass. So I cut it off, nininis ko ang sarili ko, hindi totoo yan. It's a lie from the devil. So ano ang sabi ng Diyos? Ano pang lilinisin? Yung imagination. Yung mga movies na tinitingnan natin, pornographies and all that, give you a bad, dirty imagination. I cut it off. Look at your neighbor. I-cut mo. Nakastring ka pa dyan na attach. Pati yung mga libro na binabasa ninyo na nagpo-provoke ng inyong mga emotion, nag-i-emote. And then you end up to sin. I cut it off. That will lead you to masturbation. Masturbation is natural to the humans sapagkat ito ay the product of emotions. Emotions are the product of energy, what you eat. Ang energy kasi, lalabas at lalabas yan. Yung ating sexual organ, may lumalabas dyan. Lahat ng organs may lumalabas. Sa mata mo, may lumalabas din. Sa tenga, sa ilong, sa bibig, sa lahat ng organs, may lumalabas. And that is energy. Ngayon, hindi mo pag-aralan yan, natural, lagi ka na lang kumakapa. Paano ba ito nangyari sa akin? So kung ano yung tatanungin mo yung katabi, okay lang din pala, di gawin natin ang gawin. No, that's why, seek ye first the kingdom of God. In the kingdom of God, He will teach you how to live in the heavenly. So syempre yung imagination, lilinisin daw, maglinis ka ng iyong sarili. Dahil bukas, after mo naglinis ka ng mind mo, naglinis ka ng action mo. You cut off all those mga masturbation na yan. That's the work of the devil in your life to destroy you. Kala mo sarap, pero nakaka-destroy yan sa utak, sa katawan. At nandyan siya. Tinitirhan ka ng demon who is the spirit of lust at yun ang magiging lover of your soul. Kaya ako madidiscern ko ang taong meron pa eh. Kahit wala yung asawa ko, bahala siya. Alam ko, may lover ka, kaya nagmamalaki ka. Mukhang wala kayo rito. So be honest to yourself. Anyway, kung di naman kayo honest sa sarili niyo, kayo rin naman ang magsasuffer, right? So dahil bukas, sabi niya, bukas pagkatapos mo naglinis, ang sarap kaya ng feeling na wala kang, ang sarap ng tulog mo. Pag wala na yung mga yan. Mukhang, tingnan mo Christian tayo, hindi ko kayo masisi. Dahil nag-o-on journey pa lang kayo. Yung iba dyan nag-o-on journey na mayroon pang recess. Sana kung tuloy-tuloy yung journey nyo, na-discover nyo, pwede mong tanggalin yung pornography, pwede mong tanggalin yung masturbation, pwede mong tanggalin yung mga nasty, yung mga madudumi sa buhay mo. Ano ba madudumi? Kasalanan. Pwede mong tanggalin, you have the right to cut it off.
Dahil may reward. Anong reward? Noon kinonsentrate ko yung sarili, consecration, hindi ako magkakasala. Tulungan mo ako, Panginoon. Then, sinanay ko yung sarili kong wala yan, wala ito. Wow, ang sarap ng feeling, may freedom. Wow, ang sarap. Wala nang tulog agad. Walang distraction. So, sinanay mo ang sarili mo. And then God said, well, you did, so tomorrow I'll give you an amazing thing. My reward. Binigyan ako ng Diyos ng 2 sasakyan. Siyempre, galing yan sa anak ko. Pero hindi ko pinaghirapan. Of course, I work it out. Minsan sabi, yan, palibre lang yung mga pastor na yan. Hindi lahat. Hindi ako palibre. Everything I have, I work it out. Work means na-develop ko yan. Ayon sa prinsipyo ng Diyos. Job is so easy, but work is a lifetime. You have to undergo struggles. You struggle and struggle until you get it. Isang katutak na prayer at saka tanim-tanim ang ginawa ko sa 2 sasakyan na yan. At maging sa church na to. So, tell me, kung ako'y nagpapasarap, work is greater than job. Hallelujah. Kaya, maging confident tayo. Kapag nasa purpose tayo, God will back you up. Yung concern ko sa nag-abroad. You are there for a time being. So, wag niyong i-entertain ang mga lonely. Dahil mauwi kayo nang wala sa time. You enjoy what God has given you. Ako ang ginawa ko sa Korea, in-enjoy ko talaga. Kaya ngayon, ang reward sa akin, papunta na lang ako doon para mag-shopping. Kasi I prayed Korea. I worked there. I had a job there, and then I worked out for the purpose of God in Korea. Kaya Korea is blessing me because I blessed Korea. Do not talk against the nation like Saudi, kung ano man nakikita niyo mga diferensya. Nation nila yan. Alam mo tayo mga Pilipino, kung manlait, kala mo lait to death. Kala mo tayo dito, hirap natin, kaya nga pumunta ka ng abroad, tapos lalaitin mo yung abroad na, yung nation na pinuntahan mo. Ganito yan, yung amo ko, ganyan. Ba't ka nagtrabaho? In the first place. So that's why, ipapakita sa inyo ng Panginoon ang mga kamangha-manghang bagay. Dami kong kamangha-manghang bagay na nakuha sa Korea. Isang amo ko, kasi marami akong amo. Kasi nga, yung job ko is per need. Siguro binigay ng Diyos sa akin ng ganon. No, at first, company. And then sa company, lumabas ako. And then yun na nga, kailangan ng tutor, ganon, kailangan ng ganito. Meron akong Japanese woman na for the past 4 years yata ako din sa kanya. Every Thursday lang yung trabaho ko. Anong trabaho ko? Is to collect the books internationally. Kasi bookworm yung Japanese woman na yun. Wala silang anak. Meron silang beautiful cat na international. Talagang green eye. At yun ang kasama ko sa bahay tuwing sila ay umaalis. All I have to do is from 3rd floor to 2nd to 3rd to 1st floor, ang books niya. I have to arrange and, some receipt, ganon. Pero pag may time, sinasabi ng boss ko na lalaki, I want you to, a little bit coach my wife for her English. Japanese are full of R's. And so, we had a nice half day. Minsan, pag natapos ko yung trabaho ko, half day, my boss will talk to me. Just talk to me and I'm paid. Because my boss was so, engrossed with my English. My English is not perfect, but somehow, I had a better English than her. And so therefore, they have to pay because I am a better. Look at your neighbor. Be better so that you can get award. So tuwing uuwi ako, ang boss ko na to ay nagbibigay ng ano yan?
1 minute? Okay. Mahaba pa. So, itong boss ko, tuwing uuwi ako, tinatanong ako, how many, siblings, gano'n, pati mother, pati lula ko. Sinasabi niya, si lula mo, anong gusto niya? Noon, patay na ang lola ko. Sabi niya, yung tatay mo, anong gusto niya? Perfume from Japan, lahat-lahat yan. Pinoprovide niya na sa box. At bibigyan niya ako ng eroplano, back and forth, for just one schedule in a week. At kapag wala sila, alam kong ano yon, because I'm on purpose. Pagdating ko sa bahay nila, puno yon ng mga, yun ang music nila. Matayo balahibo mo. Dahil kaharap mo yung kanilang art na talagang fresh na binaril sa isang school, na uniform na isang young people, na yung damit, pinaprame. Yan ang art nila, puro bungo. Then, merong mga alam mo malamig na lugar, yung tawag dyan, yung smoke. Ha? Not only incense, but nagbibigay siya ng good smell sa loob, scent, pero yung nag-evaporate na water, purifier, modifier. So, yun, pagpasok mo ganun, sabay yung, di ba talaga tatayo ang balahibo mo eh. But I am on purpose. Lord, kaya pala, binigay mo sa akin ng gift na rebuke. Kaya dinala mo ako dito. So I start my work from the day one of my job. I start to cleanse spiritually. Ayun, naramdaman ng amo ko. Nung umpisang nandun ako, nagbabago ang ambience ng kanyang bahay. At nakikita niya laging nilalagay ko sa center ang Bible. Of all the books, dami niyang Bible. Bawat line may Bible, pero dyan lang sa gilid-gilid, nilalagay ko sa center. Pagbalik ko, wala na naman doon, ibabalik ko na naman. So sabi niya, you did not told me that you are a Christian. So sabi ko sa kanya, why did you know? And she said, because I saw how you take good care of the book. Because bookworm siya eh. I don't need all those books, ma'am. All I need is this book. I started to what? To witness about the Word of God. And from there on, alam niyo ba, ang amo ko, siya ang nagsasaing para sa akin. Isang araw lang ako, bumili siya ng bigas. May rice cooker na maliit, binili niya yan para sa akin lang, for one day. She longs to be with me every Thursday. Kapag wala sila, hindi sila nagpaalam sa akin na out of the country, they will double my compensation. So takbo na ako niyan sa aking diyan sa Samgakchi, meron diyan memorial na kung saan kahit malamig may mga coffee na mga machine. Doon ako, and then dala ko yung aking Bible, nagbabasa ako. Then pupunta ako doon sa may sundalo na nakatayo lang diyan hanggang 24 hours, doon ako. Tapos meron kasing sound, resounding, na yung circle na kapag nagsalita ka parang ganito, may mic. Doon ko nire-recite ang aking binabasa at nagsasounding sa aking mind. Ganun ang ginagawa ko pag wala akong trabaho. Bayad ako, I worship God, I enjoy the presence of God. Yun nga, siyang nagbibigay sa akin tuwing uwi ako ng ticket. So dahil 4 ang aking amo, 4 yung tickets ko. So yung 3 tickets reimbursed, yung isang ticket, sasakyan ko. That's how the Lord multiplies. I have one student after that, because of the influence, alam niyo yung si Conan the Barbarian, tawag ko sa kanya. You know, Teacher Marlene, I told my classmates that I had a beautiful and smart teacher. They wanted to be with me. So, ang lahat ng mga estudyante sumama sa kanya. I got 20 students
And per head is $200. Amazing. Yan ay sa Westin Chuzon Hotel. Dahil dumami, nandun na ako ngayon sa mas malaking hotel doon sa Korea. At saka yung signature ko, pwede ako mag-sign ng mga Pilipino, kahit wala sila mga passport, nakakapasok sila, pinapainom ko sila, pinapakain ko sila, magsasign lang ako. That's my access. That's favor. At lahat yun because of the purpose. I told you. So I taught my students how to pray, of course. And my student, Conan, almost memorized the story of Goliath. And the mother was so proud because, his child is talagang smart. Smart naman talaga yung anak niya. So with the assistance of the Holy Spirit, dahil ang purpose ko talaga is just to be there. Hindi ako nag-witness sa aking amo. May amo akong sosyal. Yan ay British, asawa ng British. At saka, syempre, English speaking, and then very meticulous, mga ganon. But yung later on, nakita ko yung hold ko sa kanya, yung loved son niya. Kaya, ayaw ng loved son niya na mawala ako. So that's my ticket. I did my best to my one and only student, and it just produces a lot. Kakabayad ako ng aking mission house sa dollar. Kaya marami nagtataka, ano bang trabaho nito? Ba't nakakabayad ng ganyan. And then sometimes, yung aking phone recording, halos hindi na makapasok ang lahat ng kasasabi, Sister Marlene, can I have one Pilipina? Ang nangyari, nagbibigay pa ako ng trabaho dun sa Korea. Yung mga lahat ng walang trabaho, pumupunta sa akin, pinapakain ko yan ng 2, 3, parang agency And then, syempre, pinapatanggap ko, yun ang ginagawa ko. Then, I show them my lifestyle, I give them the love and the comfort, ganun ako ka-hospitable. Ultimo towel, bibigyan ko dyan, maliligo ka dyan, kakain ka, libre. Then later, may tatawag sa akin, pero natanggap mo na si Jesus. Then, bibigyan siya ng trabaho ng Diyos sa pamagitan ng aking office. That's work. Hindi yan job. Work. Then almost sa mga company dun, kilala ako. Sabi ng mga Koreano, sa Korea na, sabi, pag naghanap pa ng mga Pilipino na magagaling, dun ka sa mission house na yan. Marami dyan. Mga godly. So tapos, pag nakakuha sila ng trabaho, nagtrabaho na sila, babalik sila, may isang sakong bigas. Alam mo, isang sako sa Korea, ganyan ng kaliit. Pero mamahal niyan. May dala sila sa aking mga kung ano-ano. Dahil binabigyan nga sila ng trabaho. I was so blessed beyond measure. I told you. Ang mga perfume ko, para siyang laboratory, ang lalaki. Na pumasok yung mga taga-BCF, nakikinig yan sila, lahat sila gumaganon. And even the Americans there and all the Africans, they give gifts because they saw you're working with the king. Portuguese, I got Pakistan, I got Valenzuela and Spaniards, Korean, Black American, Kazakhstan, Filipino, syempre. Mexican, Sri Lankan, nakalista yan sa buko. They received Jesus Christ as their own personal Lord and Savior. And wherever they are, I know in my heart that they are doing God's purpose in their life because I introduced them the purpose. In this purpose, we will see each other one day and we will say, hey, you got it. Shall we all stand at sabihin natin sa ating katabi, I'm on purpose to His purpose. Ito po ang bumuhay kay Pastora. Wala po akong pera, pero nakapatayo ang Diyos ng simbahan dito
na almost 60 to 70 million ang worth ng ating property. Property ng Diyos ito, hindi akin. Lupa at mga buildings. At syempre sa tao, kasi kung ano nakikita nyo dito, times 3, nalagay ko sa tao. Ang pera ng Diyos. Paano kayo nagkaroon ng pera ni si Pastora? Doon po ang sikreto, Joshua 3:5, amazing work comes when you consecrate yourself. People will malign you, talk against you, you just stay put. One day you say, you open your eyes and then God said, here is the amazing thing. That's what you got when you are on purpose. I would like to be personalized in these messages. Pastor Andrew had given us this message of redemption. We always say, I am redeemed already. Thank God, I know that my body is redeemed because I'm on the process. Meron tayong small churches, Bible study for you to know how to be redeemed. Hindi enough for you to receive Jesus. Turuan mo sa sarili mo paano ka umalis sa kasalanan. Araw-araw. That's why kailangan natin ng Bible study. We feed you with the word that can teach you how to get out from the dark to bring you to the marvelous light. And the glory of God will be revealed upon your life just like me. Wherever we go, whatever we do, the glory is upon us. Alright, kung hindi nyo pa natanggap ating Panginoon, nandito na kayo mga glorious, ganito ang gawin nyo. You are so observant must be because you will do this assignment. I'm turning over it to you, even young people. You can do what Jesus can do because He is the one who will teach you the way He taught me. Alam niyo, pag wala kayong maibigay. Tinuruan ako ng Panginoon, kaya ako nagtuturo sa inyo. Kayo din, magpaturo para kayo ay may tuturo din. So, thank God na lahat aabutin natin sa abot nating makakaya. This 26th year anniversary, ang target natin, we visit house. Mag-statistics din tayo. Tao po, ilan po bang nagsisimba sa inyo dito? Bahala na kung sa anong simbahan ba't nagsisimba. At nang malaman natin, encourage them, go to church po. Wala na pong laman ang mga churches. At kahit yun lang ang gagawin nyo, the Holy Spirit will be with you. Do not bring religion. Bring goodness, good news. The good news is that it is for your own good, all the people inside the house. Gusto ng Diyos, papasok sa inyong bahay. Gusto nyo ba? Of course, pag pumasok ang Diyos, everything will change. So this is it. Una, papasok siya sa puso mo. I would like to invite everyone who are in the live stream, kung hindi nyo pa natanggap, at hindi kayo serious, maybe this time, maging serious kayo. Maybe this time. But you have to be sure that you will be serious this time. Kasi time is running short. As you open up your heart, ganito, sabihin mo, Banal na Espiritu, salamat sa imbitasyon. Ngayon, narinig ko ang salita na si Jesus. Binubuksan ko po ang aking puso. Patawarin niyo ako, Panginoon, sa mga nagawa ko sa aking sarili. Magmula sa araw na to, tinatanggap ko si Jesus na salita mo na magiging Diyos ko, Panginoon. Susundin ko kayo. Salamat, Lord, dahil sa iyong pagpatawad ng aking kasalanan at paghugas ng aking kasalanan. Narito ako. Tinatanggap ko kayo bilang tagapagligtas at Panginoon. Maraming salamat sa inyong banal na Espiritu, regalo, kaloob, dahil tinanggap ko ang inyong salita. Magmula ngayon, ako ay kasama mo na at kasama na rin kita. Aalis ako sa buhay na madilim at sasama ako sa kaliwanagan. At yon ay sa piling mo, Panginoong Jesus. Everybody will know na ikaw ang Diyos ko. Salamat. Ito ang aking samot dalangin sa pangalan na iyong binigay
sa akin at sa mga taong naniniwala sa inyo. Amen. If you pray that with all your heart, I know something good, great is going to happen. Does not end that. Kundi yan po ay umpisa lamang ng inyong pag-journey. Christianity is a journey, life with Christ. Sumama na kayo sa salita ng Diyos. Kung ano yung sinabi niya, gawin nyo lang at kayo ay sumasama na and you start to enjoy the amazing works of God in your life. Amen. Okay? Everybody? Alam niyo, mga batang ito, talagang paglaki nila, they're so blessed beyond, sobra pa sa amin. Near. Closer. You call me Lord, and I will bow my knees. I lift my voice to sing, declare that you're my King. God is here. Come rule and reign over Coronadal City, over our hearts, our homes, our businesses. Build your kingdom here, and we will grow from glory to glory to glory, and we will tell the world about your story, and we will rise again for your kingdom's cause, and you will take us higher and higher and higher. So Jesus, come and fill us with passion and power, and we will rise again. We're your generation, Lord. You call me Lord. God called you and all of us. So I will obey, bowing my knees. I lift my voice to sing that you're my King. Come rule and reign and set our hearts on fire. Let every darkness tremble. Build your kingdom here, and we will grow from glory to glory to glory, and we will tell the world about your story, and we will rise again for your kingdom's
captives free. Walls are falling. Yes, Are released. the power is being released. Chains are He breaking. came to set our hearts ablaze. Come to me. Anoint me. I know you called me to Set the captives free. The walls are falling. Walls are falling. Power released. The power is releasing Chains are breaking. to set our hearts ablaze. Anoint me, Lord. You set the captives free. The walls are falling. Power releasing. Our chains are breaking. You set our hearts ablaze. From glory to glory, your word and about your story, and we will arise again for your kingdom's cause, and you will take us higher and higher and higher. So Jesus, come and fill us with passion and power, so we will rise again. We're your generation, Lord, your generation. We're generation that seeks your face. Taas ang kamon. Taas ang kamon. Thank you, Lord. Lilibet had worshiped the Lord. Happy birthday to Emma Valencia, and also Sister Rosalyn Aligien. Happy birthday to both of you. And also for those people who have been supporting our ministry, I'd like to announce to you, meron na naman tayong season of reaching out. We're inviting you to be a partner of it. And we are sending you our partnership letter. If you want to join us, you can send your donation to this ministry. You know the number, and I believe that God will lead you to be a partner of His work. You know, when you become a partner of His work, everything that He has is all ours. So God bless you. We love you. Happy first year anniversary next Saturday. This Saturday for the Glorious Church Group. Amen. Bye.